Hello, so ako po si Madam P. At ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Pero okay lang yon. Bigay mo sa iba. Check mo na lang yung ibang video. Okay? Maaari yung reading para sa'yo ay nasa ibang video kung hindi ka nakarelate or nakaresonate dito. If you don't like the way I read, pwede ka namang mag next video kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading. Kung gusto mo cards yung nakikita, ayan, pwede yun. Tignan mo na lang doon sa pinaka-channel namin. Okay? So, let's start. Gagawin ko yung reading according sa kung ano yung gusto kong gawing reading. Or, if ma-feel ko na depende sa feels. Alam mo yun. Maparamdam sa akin ng spirit guides and angel guides ko kung ano yung kind of reading na dapat ibigay ko sa'yo. So, let's start. What do we have here for the sign of Virgo? You do over the 8 of Pentacles. Okay. So, nakikita natin you're working hard. Pinupush mo yung sarili mo na tapusin yung mga kailangan mo tapusin, especially with the Justice card. Yan. Libra energy. Maybe regarding your career. Yung iba, pwedeng may mga dapat kang ayusin na kontrata, tapusin, ganyan. Maybe yung iba sa inyo, pwede may mga kailangan kang pirmahan na contracts and yung iba either tapusin yung kontrata or maybe another contract, new beginning. Ganun. Tell me about the Eight of Pentacles. The Queen of Wands. Yan, iba sa inyo kung may negosyo ka, you're working hard dito sa negosyo mo na ito. King of Pentacles. Yung iba sa inyo nasa mataas kang position or marami ang sumusunod or naniniwala sa'yo. Yan. Tell me about the person that you're dealing with. Person nakakonect ni Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Medyo mahirap i-shuffle yung gamit kong card niyo. Luma na siya, kaya pagpasensyahan mo na. Bigyan mo lang ako ng konting time pag shuffle. Okay, person nakakonect ni Virgo. Ten of Cups, okay. The Strength card. Cancer, Scorpio, Pisces, Leo energy. Ace of Wands. I feel like dalawa yung energy na kukuha ko. If you're married or in a relationship dito sa taong to, the Strength card is here, pwedeng mas lumalalim or nagiging matibay yung relationship ninyo. Lalo na kung may friendly energy. Pag sinabi nating friendly energy, wait lang guys, ayos lang akong upo. Okay. So, pag sinabi kong friendly energy, lalo na kung magkasama kayo, magkarelasyon kayo, mag-asawa kayo, tapos may mga ginagawa kayong hindi usual na ginagawa ng mag-asawa. Like might be playing with each other, so pareho kayo naglalaro, may mga hobbies or mga ginagawa pa rin kayo na nakakapagpasaya ng pagsasama or relasyon ninyo. Like, yun nga, may friendly energy doon. Kung wala, that is the advice sa'yo. Samahan mo yung relationship or pagsasama ninyo ng hindi naman laging trabaho, tapos, loving lang. Maybe, lagyan mo naman ng konting happiness or laro yung connection or relationship ninyo para maging masaya. Ayan. So, yung iba, ito yung another energy. If you are not yet in a relationship, kung wala ka pang asawa, there's this feeling na itong person na to, gusto niyang ilagay sa deeper level of commitment yung sa inyo. Kasi nakikita ka na niya as part of his or her family. Parte ng kanyang pamilya. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa?
The Ace of Pentacles and the Magician, actually hindi ko to in-expect. Ayan. Okay. Tell me about the emotion of person towards you. Pagpasensya mo na medyo nahirapan akong magsalita. The Emperor is here. 9 of Cups. Ayan. Okay, with the Ace of Pentacles, the Magician, hindi ka ganun nagiging honest sa emotions mo tungkol sa person mo. Like, you're hiding something. With the Ace of Pentacles, maybe masyado akong nakafocus ngayon sa mga new beginnings. And I feel like hindi yung emotion ninyong dalawa yung importante ngayon para sa'yo. And you're really hiding something. Yung person mo, 6 of Pentacles, the Emperor, I'm feeling a lot of stress mula dito sa person na to. 9 of Cups, like, stress siya kasi might be, may mga bagay siyang gustong ma-achieve or may mga goal siya na hindi niya ma-achieve or may mga gusto siyang mangyari. Kaya lang parang nagiging malabo yung mga pangyari or yung mga bagay na yun sa ngayon para sa kanya. The Emperor. Yeah. Father figure, babae man lalaki, LGBTQIA+. This person wants something. Gusto niya ng stability. Yung iba maybe may kinalaman sa career or finances. Medyo na-stress siya talaga. Clarify natin yung Magician. What's with the Magician? The Ace of Wands and the Five of Cups. I don't know if you're dealing with another person, new person energy kasi yung energy nito eh. So, pwedeng part of you is nalulungkot because there's someone that you're thinking right now and it could be a new person. Parang nalulungkot ka kasi may iniisip ka pang another person. And this could be a new person. Tapos feeling mo, nagkakilala kayo or naging mali yung timing ng connection ninyo. You know what I mean? And the Ace of Wands, yeah, feels like gusto mo and or gusto rin ng person na to na mag-take ng action. Kaya lang parang ang hirap kasi nga a lot of you is pwedeng already committed na. May family na nga na-involve eh. So what will happen in the near future or outcome ng reading na ito for you? What is in the near future? What is the outcome? Page of Wands, 6 of Cups, and the 3 of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius energy. The Sun and the Death card. There's this Ace of Swords. Tatlo na yung Ace dito. That's 111. 5 of Swords is also here. Okay. Actually, the answer is, kung gusto mong mabago yung buhay mo, yung sitwasyon mo, may something na mangyari sa'yo. You have to ask yourself, tanongin mo yung sarili mo, ano ba talagang gusto mo? Ano ba talaga na-feel mo? Ano ba yung tingin mong dapat?
Yung iba sa inyo pwedeng may mga bagay na nagpapasaya sa'yo na dapat mong i-give up or i-end para mabago yung sitwasyon. Just, with the Six of Cups. Ikaw kasi makapagsabi ko ano gusto mong mangyari sa future. And of course, kung ikaw ay nag-i-stay sa isang sitwasyon na hindi ka naman talaga completely happy, you have to do something about that. Ikaw nakakaalam. Diba? Pero kung okay naman, kailangan mong i-give up yung nakakapagpasaya sa'yo. Maybe that is the new person na tinutukoy dito. And i-continue na lang kung ano yung meron ka na. Yan lang yun. Ikaw makakapagsabi niya kung anong gusto mong mangyari. Just move on. Diba? Alamin mo na lang or mag-focus ka na lang sa mga bagay na makakapagpa saya sa connection or relasyon ninyo. Matuto ka na lang makontento, maging masaya kung ano yung meron ka na. Parang ganun. But if you're no longer happy, might as well give it a try. Yung new beginnings or maybe even new person for you. Kaya nga dapat mong tanongin sarili mo, hindi ako. Kasi ako, nandito lang ako as a guide. Yung buhay mo, mababago lang yan. Ikaw magkocontrol dyan. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.